Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Araling Panlipunan, Quarter 3, Week 2. Mga kalagayan at suliraning pangkapaligiran sa aming komunidad. Sa aralin na ito, mailalarawan mo ang kalagayan at mga suliraning pangkapaligiran ng inyong komunidad. Tingnan natin ang mga larawan. Makikita natin sa unang larawan ang isang babaeng nagtatanim ng palay. Sa ikalawang larawan naman ay isang lalaking nangingisda at sa pangatlong larawan ay isang babaeng nagtatanim ng gulay tulad ng kamatis. Makikita mo rito kung paano nilinang ng tao ang likas na yaman na matatagpuan sa kanyang komunidad. Ngunit, sa pagdami ng tao sa buong mundo, tumataas din ang pangangailangan ng tao sa likas na yaman. Dahil sa hindi wastong paggamit ng ating likas na yaman at kawalan ng disiplina sa pag-aalaga ng ating kapaligiran, ay unti-unting nasisira ang mga likas na yaman sa ating komunidad. Ang suliraning pangkapaligiran ay ang problema na tumutukoy sa pagkasira ng kaayusan ng kapaligiran. Ang ilan sa mga suliraning pangkapaligiran sa ating kapaligiran ay ang sumusunod. Ang unang suliraning pangkapaligiran ay ang desertification o pagkatuyo ng lupa sa mga kagubatan. Ito ay isang uri ng pagkasira ng ating lupa na kung saan ang isang matabang lupa ay tuluyan ng natutuyo at nawawalan ng sustansya. Dahilan upang ito ay hindi na mapakinabangan. Ang mga kadalasang dahilan ng desertification ay poor land management, ang pabago-bagong klima, pagkakalbo ng kagubatan, at ang matinding tagtuyot. Ang ikalawang suliraning pangkapaligiran ay ang polusyon sa hangin at tubig. Ang polusyon sa hangin ay karaniwang sanhi ng pagsusunog o combustion, at kasama na din dito ang mga usok na nanggagaling sa mga pabrika. Ang ikatlong suliraning pangkapaligiran ay ang problema sa basura. Ang polusyon sa lupa ay resulta ng walang habas na pagtatapon ng basura at pagmimina. At ang polusyon naman sa tubig ay sanhi naman ng pagtatapon din ng iba't ibang uri ng dumi sa mga ilog at karagatan. Kasama na rin dito ang maling paraan ng pangingisda. Ang pang-apat na suliraning pangkapaligiran ay ang deforestation o pagkaubos ng mga puno. Ang deforestation ay ang paglilinis sa mga kagubatan sa pamamagitan ng pagtutroso o pagsusunog ng mga puno. May mga ilang dahilan kung bakit nangyayari ang deforestation. Maaaring ibenta bilang isang kalakal ang mga puno o hinangong uling at ginamit ng mga tao. Habang ginagamit bilang isang pastulan, taniman ng mga kalakal at tirahan ng mga kinalbong lupain, maaaring magdulot sa kasiraan ng tahanan ng mga tao ang pagtanggal ng mga puno ng walang sapat na muling pagtatanim. Ang panghuli ay ang climate change o ang pagbabago ng klima sa buong mundo. Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon.
Dahil sa sobrang init, mas mabilis ang pagsingaw ng tubig or evaporation sa atmosphere. Ito ay nagdudulot ng mas madalas na pag-ulan at nakapagdudulot din ito ng pagtaas ng tubig dagat, pagbaha, at madalas na pagbagyo. Sa kasalukuyan, ang kalagayang pangkapaligiran ng ating bansa ay hindi maganda. Malaki ang epekto ng suliraning pangkapaligiran sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ngunit, hindi pa huli ang lahat. Dahil ang kaalaman natin sa sanhi at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran ay mabisang hakbang upang tayo ay kumilos tungo sa pangangalaga ng ating kalikasan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Iguhit ang puso kung ang pahayag ay tama at bilog naman kung ito ay mali. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Sa unang bilang, hindi dapat linangin ang likas na yaman upang mapangalagaan ang kapaligiran. Ang tamang sagot ay bilog. Ibig sabihin, ito ay mali. Ikalawang bilang, ang mga mamamayan ng komunidad ay may tungkulin na pangalagaan ang kapaligiran. Ang tamang sagot, puso, ibig sabihin, ito ay tama. Sa ikatlong bilang, ang maling paggamit ng likas na yaman ay magdudulot ng iba't ibang suliraning pangkapaligiran. Ang sagot ay puso. Ibig sabihin, ito ay tama. Pang-apat, ang pamahalaan at ang mga pribadong organisasyon lamang ang dapat mangalaga sa kalikasan. Ang tamang sagot ay bilog. Ibig sabihin, ito ay mali. Panglima, ang polusyon at pagkasira ng kagubatan ay dulot ng diwastong paggamit ng kalikasan. Ang tamang sagot ay puso. Ibig sabihin, ito ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Tingnan at suriin ang mga larawan. Piliin sa kahon kung anong uri ng suliraning pangkapaligiran ang mga nasa larawan. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. So, ang gagawin natin sa gawaing ito ay pipiliin natin sa kahon kung anong uri ng suliraning pangkapaligiran ang nasa larawan. Para sa unang bilang, makikita natin na nauubos na ang punong kahoy. Ano kaya ito? Tama, ito ay deforestation. Sa ikalawang bilang naman, makikita natin na tuyong-tuyo na ang lupa. Ano kaya ito? Tama, ito ay desertification. At sa pangatlong bilang, makikita natin sa larawan na merong mga usok galing sa pabrika. Ano kaya ito? Tama, ito ay polusyon sa hangin. Sa pang-apat na bilang, makikita natin ang mga basurang nakakalat. Anong suliraning pangkapaligiran kaya ito? Tama, ito ay problema sa basura. At sa panglimang bilang, makikita natin na ang mga basura ay nakakalat malapit sa ilog o dagat. Anong suliraning pangkapaligiran kaya ito? Tama, polusyon sa tubig. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat sa loob ng bilog ang mga suliraning pangkapaligiran na nakikita mo sa inyong komunidad. Gawin ito sa isang malinis na papel. Meron ako ditong mga isinulat na mga halimbawa na nakikita ko sa aming komunidad.
Kung meron kayong pwede pang maidagdag na nakikita nyo sa inyong komunidad, ay maaari nyo itong dagdagan. Ito ay ang mga problema sa basura, polusyon sa tubig, at polusyon sa hangin. At para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, gamit ang iyong lapis, iguhit sa isang malinis na papel ang isang suliraning pangkapaligiran na nakikita mo sa inyong komunidad. So, iguguhit mo dito sa ibaba ang nakikita mong suliraning pangkapaligiran sa inyong komunidad. So, meron ako ditong isang halimbawa. Makikita natin sa larawan na ito ay pagtatapon ng basura sa ilog. At para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5, gamit ulit ang iyong lapis, iguhit sa isang malinis na papel ang isang malinis na kalikasan. Meron ako ditong isang halimbawa. At para sa ating assimilation, ang suliraning pangkapaligiran ay dinaranas hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ginagawa ng pamahalaan at ng iba pang organisasyon ang kanilang makakaya upang matugunan ang mga hamong ito. Kaya naman, bilang isang mag-aaral at miyembro ng komunidad, inaasahan mula sa iyo ang maging isang responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Inaasahan kang maging handa dahil magmumula sa iyong sarili at henerasyon ang tunay na pagbabago. Hanggang sa muli mga bata!